na-curious ako sa post na ito na ipapakita ko sa inyo. Kasi may nalaman Kems na may tumatawag na. Mamaya na kita kausapin, baka nanonood ka ngayong live ko ha. Puting hito, maya kita kausapin. Importante yung magiging pag-uusap natin mamaya na. Kaya lang, nasan ka ba puting hito? Nasa abroad ka ba? Anyway, na-curious Kems mga ate at kuya dito sa post ni Adrian Pascual. So ako ay umamoy-amoy ng bonggang-bongga ng mga kaganapan. Here. So, posted by Kuya Adrian Pascual, may friction, sabi, between the major admin camps ni Ma'am Shia and Tambi. So, may rift, mga tatkuya. Nagkakagulo na sila. Hindi na sila magkasundo. Pero syempre, birds of the same feather flock together, no? Pareho naman sila ng intensyon. Pwede rin naman magkasundo ito sa mga susunod na araw. Pero sa ngayon, may kaguluhan sila. Kaya ba tinusta on live TV ang PR nila yung pastor? Ng PR nila yung pastor. Sino yung pastor? O nakuha daw kaagad, sabi ng bubuit. Okay. Nagkakagulo na daw sina Ma'am Shikols at sina Tambi. Okay, so umamoy-amoy Akes. May mga kinontak Akems na puting tupa. Babasahin ko na lang sa inyo ang message. Hindi ko na lang siya pangalanan kasi syempre no, ingatan natin ang kanyang identity. Okay. Ito ang message sa akin. Tinatanong ko kasi kung sino yung halimaw. Ito ang tseka ng puting tupa, makinig kayo. Gusto na kasi ni na Ma'am Shikols na lubayan na muna ang mag-ama. Kumbaga parang hindi na aatakihin ni na Ma'am Shikols. Alam niyo si Ma'am Shikols, eme-eme yan na di ba? Ang gusto niya ay positive lang lagi, di ba? Ayaw ng negative publicity, keme-keme. Di ba? Ayaw niya ng mga ganon. Even during the campaign, di ba, hindi siya agree sa idea ng kanyang hipag na mga Lenlen series. Alala nyo? Ang gusto niya, positive campaigning lang para sa kanyang jowa. So, ang gusto daw mangyari pala ni na Ma'am Shi, lubayan na ang mag-ama. Kasi binalaan na sila ng foreign consultants nila. Winarningan si Ma'am Shikols at ang kanyang jowa natigilan nyo na yung mag-ama. Baka yung foreign consultants, sa tingin ko kung ang consultants ni na Ma'am Shikols ay anemika, yung mga kano, di ba tuta ng kano ang jowa ni Ma'am Shikols? Yang pusang inamoy, di ba? Tuta yan ng kano. Pusa na nga, tuta pa. Aba, ay ibang klaseng mutation ito. Kung kano, yung foreign consultant, for sure magpapayo yan na, sige, durugin nyo ang mag-ama. Ngayon na tingin ko yung mag-amang tinutukoy ng ating puting tupa ay si Tatay Digong at si VP Sara. Tantanan nyo na ang mag-ama. Nag-warning ang foreign consultants ni na Ma'am Shikols. Tigilan nyo na. Siguro dahil nakakasira ng image nyo. Isang bitiw nyo ng negative about sa mag-ama, 10 doble ang balik sa inyo. Tingnan nyo nung sinabi ni Kuting na ang daming bala, lalo ni VP Sara. Ang daing bala. Nung binanggit lang ni Kuting na I felt like I was deceived. Tinawag siya ni VP Sara Mr. Deception. Sinabihan ni VP Sara, hindi ko kasalanan kung ang presidente ngayon ay hindi marunong maging presidente. At kung ano-ano pang mga banat ni VP Sara na alam nating nagsasabi ng totoo based from experience, mata pobre si Kuting, di ba? Yung relos na nga lang, why would I give you my watch? Right? Yung sa PMA year, yung graduate na, Mr. President, can I have your watch?
Yung pala yung nakasanayan na ng mga gumagraduate nung panahon ni Pangulong Duterte na every time a-attend ng graduation, ang relo ng Pangulong Duterte bilang pasasalamat sa mga bagong graduate na isusugal ang buhay kapag di ba, nakapaglaban sa mga terorista, ay binibigay ni PRRD bilang pasasalamat. O, hindi man kayang tumbasan ng Seikong relo or kung magkano man ang relo ni PRRD, hindi man umabot ng 20 milyong relo noon. 'Di ba? Tapos si Kuting daw nung sinabihan nung bagong graduate na na si VP Sara ay kinukulam, ang daing pasabog ni VP Sara. Ang sama-sama ng pakiramdam ko, parang kinukulam nila ako. Ganon, sabi ni VP Sara, di ba? Magkakasama na nga silang lahat, makakaliwa, dilawan, yung loyalista, di ba? Nagsama-sama na nga silang lahat sa akin, laban sa akin, kinukulam, humantong pa sila sa pagkulam sa akin. Sabi ni VP Sara, yung kaabang-abang ang mga susunod na pasabog ni VP Sara laban kay Tambi. Abangan natin. Okay. Tapos sabi ni VP Sara, narinig daw niya kasi umalis sila ng graduation, na sinabi ng estudyante na gumraduate na, "Can I have your watch, Mr. President?" Gusto daw niyang tanggalin ang ulo ni Koteng. Right? Kasi mata pobre. Ang sama-sama na nga ng pakiramdam niya, ganun pa yung, tapos pinagtatawanan pa nila yung mga bata. Yung batang gumraduate. Gigil na gigil si VP Sara, sabi niya, toxic na to. Hindi na magandang aming samahan ito ng aking presidente. Tinawag pa binigyan pa ni VP Sara ng number 1, grade na number 1 out of 10. Isang bukang ng bibig ni VP Sara, isang buka ng bibig ni Nakoting, ay ratatat ang resback ni na VP Sara. So siguro pinayuhan ng mga foreign consultants ang mag-asawa. Tigilan nyo na. Kasi tuwing bumubuka ang bibig nyo laban sa mag-ama, isang buka ng bibig nyo, 10 ratatat ang nare-receive. Baka ganun yung eksena. Sa tingin ko, ang kanilang foreign consultants in-check. Baka may mga kaibigan pang in-check tong mga to eh. Kasi kung baka di ba? Baka, sige, durugin yung mga Duterte, pakulong natin, no? Ganon-ganon. Gusto nga ng anemika na magyera, kung si VP Sara ang uupo, mga ate at kuya, balang araw, maging Pangulo yan, God willing, hopefully sooner, ay alam ng mga na pro-China ang mga Duterte at anti-war. So, pinayuhan ng mga foreign consultants. Maybe may mga foreign consultants sila, mga Ukrainian, Romanian, di ba? May mga Romania binabanggit si Ma'am Shi. Either of those foreign consultants pinayuhan, tigilan nyo ang mag-ama. Tigilan nyo na, lalo ngayon mukhang tumatagilid ang mga Democrats dyan sa US. Nangingibawaw ang camp ni Trump and hopefully ang manalong, di ba? Hopefully Republican ang manalo sa US. So, siguro may nagpapayo ka na Ma'am Shi, kahit mga kanuna, tigilan nyo na yung mag-ama. Baka magulat na lang kayo sa isang araw, ang tao bumaba na sa kalsada. Sige. So siguro ang payo sa kanila, magbait-baitan muna kayo. Nga lang, ang dalawang halimaw na ginawa ni na Ma'am Shi at ni Kuting, ayaw tumigil. These monsters cannot be tamed. Hulaan nyo kung sino. Anyway, gusto ko, live pa ba tayo? Hoy, live pa ba? Hala, parang hindi no. Hello? Rumaratatat akis ha? Kumusta ang live? Nandyan pa ba tayong lahat? Sige, comment lang kayo at least tayo kita. Sandali, silipin ko ngayon live natin. Mabilis lang. Okay. Andyan pa ba? Hello, telepon. Mukhang okay pa naman. Okay, sige, tuloy tayo. Ay, ginagorgor ang signal ko. Ay, mag-live na Maui, may paparating na bagyo. Kailangan na mag-live ka. Okay, live pa naman. Okay, let's continue. Hoy, nag-like na baga. Nakapag-subscribe na baga. Welcome sa mga bagong subscribers. Okay. So yun nga, pinayuan, binalaan. Actually, hindi payo. Binalaan, binarningan. Tigilan nyo na yung mag-ama. May naisip ako mga ate at kuya. And hopefully, I don't know, maybe this is true. Hopefully, mali ako. Binalaan kasi ang sabi Binalaan ng mga foreign consultants ang magjowa. Baka nakakaamoy na ang kung sino-sino
na ang katulad nung nangyari sa Senate hearing, no? Kitang-kita, mahal pa rin ng mga Pilipino si Pangulong Duterte. Hindi nila na ipa-contempt, 'di ba? Kuminang si Pangulong Duterte, ayaw pang tumigil, gusto pa tuloy-tuloy pa yung ano, yung Senate hearing. Nagpa-press con pa, ang taas ng energy. Pagkatapos ng yun nga mga kuya, mamaya sa susunod nating topic. Pagkatapos ng 'di ba, ng Senate hearing, nakapagod-pagod, nagpa-press con. Kinabukasan, sumama sa OVP, sa opisina ng anak niya, sa pamumudbud ng relief goods. Pumunta pa sa mga ano, na biktima ng landslide. Nilibing na nga pala kanina yung 10 out of 20 yata ng mga nalibing sa ano sa landslide sa Batangas. So, parang energetic pa rin si PRRD kahit na nakatungkod na, no? Kumbaga driven siya, motivated, mahina ang katawan pero ang isip, di ba, ang talas. Oh, so palpal si Sisa sa hearing. So, siguro, winarningan sila na gusto pa rin ng taong bayan ang mag-ama, lalo na ang anak, pareho actually, baka lalo nga si Pangulong Duterte, di ba? Gusto pa rin ng taong bayan, sige, ratratin nyo at kayo ang masisira. Baka bumaba ang tao sa kalsada. Pinipeke na lang nila yung trust and approval ratings ni Kuting na eme-eming mas marami ang maka-Marcos ngayon kaysa maka-Duterte. Naniniwala kayo na mas marami ang maka-Marcos kaysa maka-Duterte? Ay, isurvey natin yan mamaya. O, kung iso-survey natin mga tat kuya, sino naniniwala na marami na ang maka-Marcos ngayon? O, pangita sa Senate hearing, gusto pa rin ng taong bayan si PRRD. Kapag na pinasurvey mo yan siguro sa popularity, talbog yung si Kuting Jr. So, binarningan. Pigilan nyo na yung mag-ama. Pero, si Tambi ayaw tumigil. Tapos, overlap pa, maraming gigs nila at projects. Nag-overlap na yung mga gigs, mga lakad, siguro mga projects. Kaya naiinis na daw si Ma'am Shi kay Tambi. So, may isa ng monster na na-reveal. Okay? One of the monsters is Tambi. Kasalanan nyo yan. You created a monster pero hindi nyo kayang i-tame, Ma'am Shi. Ito nga sabi, nung nag-message sa akin, they created a monster. Shout out, hindi naman kita pinapangalanan, baka sumisilip ka sa live ko. Another monster is for the next discussion. Okay, isang monster muna tayo. Okay. Aha. Okay, got it. Again, mga tat kuya, nasira ang unit team. Itong another monster sa isang live natin siguro. Nasira ang unit team dahil kay Tambi. Kaya, 'di ba una yang nagkagulo nung tumiwalag yata si VP Sara sa partido ni Tambi, right? Tapos, nag-post si VP Sara sa Instagram na sa imong ambisyon do not be tambaluslos. Nakakulay blue si VP Sara nung nag-post siya. What a coincidence. Shout out VP Sara. Hello. Sana makasilip ka sa akong gamay na channel, no? Alam mo, VP Sara, sabi ng mga nagapanood sa akin, every time na nanonood sila sa ako, na naaalala daw nila si Attorney Bruce. Attorney Bruce, wag mo kami pabayaan. Alam namin nasa okay ka ng kalagayan, pero wag mo pabayaan ang iyong best friend na si VP Sara. Kami mga nakikipaglaban pa dito. Alam mo naman, ang huli mong binanggit sa akin nung tayo unang magkita at maybe that was the last na rin, first and last, Attorney Bruce, na sabi mo tapos na ang laban mo, kami naman ang lalaban para sa bayang ito. Eto, lumalaban ako, no, lumalaban kami. So, please be our angel, Attorney Bruce, hindi lang ngayong undas, kundi, di ba, hanggang sa mapagtagumpayan namin itong mga demonyong kumukulam sa iyong best friend na si VP Sara, sumisira at whatnot, di ba? So, yeah. Nasira ang unit team dahil kay Tambi. Sobra ang ambisyon, gusto rin niyang maging presidente. Alam ni VP Sara ang totoong kaaway, it's Tambi. And si Tambi nakipag-connive sa mga makakaliwa. Best friend niya mga makakaliwa ngayon. Ano ang goal ng mga makakaliwa, mga tat kuya? Diba divide and conquer?
Di ba ang goal nila ay pagwatak-watakin para madaling maagaw ang gobyerno? Ginamit or nagagamitan si Tambi at ang mga makakaliwa. Kasi ang mga makakaliwa ngayon, they are hitting two birds in one stone. Sira ang mga Marcos ngayon sa paningin ng taong bayan. At the same time, gusto nilang masira ang mga Duterte, ginagamit nila ang mga Marcos. Nabuwag ang unit team. Nabuwag yan dahil kay Tambi at sa mga makakaliwa. Kung nag-unite lang sana katulad ng unit team nung nangangampanya pa, 'di ba? Kung iisa lang sana ang naging goal ni VP Sara at ni Marcos Jr. at hindi sila nasalisihan ni Tambi, baka sakaling may continuity yung mga build ni PRRD. Di ba yun ang pangako ni Kuting? Ang problema, mukhang hindi naman si Kuting ang nasusunod sa Pilipinas ngayon. Mukhang hindi naman siya ang nakaupo. Dahil mismo sa bibig ni VP Sara, wala namang number 1 ang Pilipinas ngayon, meron lang number 2. Anong ibig sabihin ni VP Sara? Wala tayong presidente ngayon, ang meron lang vice president. Vice president is number 2. Kasi ang presidente ngayon ay mukhang hindi alam ang ginagawa. So ang nangyayari, mukhang under na si Kuting ng Palaka. Itong si Palaka at si Tambi, ang ugat ng lahat ng kaguluhang ito at pagkabuwag ng unit team. Dahil sa pagiging sakim. Right? Oh, ang nasusunod ngayon ay si Palaka, hindi yung pusa. Oh, ngayon, si Palaka at si Tamba, nagkakainitan. May lamat na. Gusto nang tantanan ni Palaka at ng jowa niya ang mag-ama para hindi sila masira. Si Tamba tuloy ang atake, tuloy ang sira sa mga Duterte. Ginagamit ang kanyang mga kongresista to attack. And mga ate at kuya, napipinto ang congressional hearing pagkatapos ng undas, congressional hearing. Kung si Pangulong Duterte ay nakaligtas sa Senate dahil may mga kahit papano kaalyado niyo yung iba doon, 24 lang ang senators. Sa lower house, 300 yan mahigit. Ang daming bumalimbing. Ang daing bumaligtad. Magaling si Tambi humawak ng mga subordinates niya or ng mga kapwa niya kongresista. Sinilaw niya sa salapi. Marami ngayong mga attack dogs. Tita niyo, pag bumuka ang bibig ni VP Sara, pagka nagsalita si PRRD, sino ang bumabanat? Mga kongresista. Hindi nagkikriticize si Kuting kahit si Ahas at si Tambi ang mga attack dogs, mga congressmen. Kaya kung si Pangulong Duterte nakaligtas sa Senate, sa congressional hearing pagkatapos ng undas, iko-contempt yan. Sabi nga ni Pangulong Duterte, dalawin nyo na lang ako ha pag ako'y kinulong sa Kongreso. Dalhan nyo ako ng chicken sandwich, tama ba? O, ngayon, Ma'am Shi, ito, Kuting, makinig kayo. Gumawa kayo ng monster na hindi nyo kayang i-tamed, no? Hindi nyo na kayang kontrolin kasi masyadong ambisyoso. Ang Tambalusos naman talaga ay monster. May isa pang monster, mga kuya, may isa pa. Sa susunod discussion yan. Ngayon, kapag kinulong si Pangulong Duterte nang hindi nyo makontrol na monster na yan, kapag pinakontempt ng mga buwayang alaga ng halimaw na yan, si Pangulong Duterte, ano sa tingin nyo ang gagawin ng taong bayan, Ma'am Shi, Kuting? Oras na kinulong nyo si Pangulong Duterte sa lower house, kung naikulong nyo si Pastor Quiboloy, si Harry Roque, pinalampas ng taong bayan, pero pag si Tatay Digong ang ginanyan nyo, ibang usapan yan. Asahan yung bababa ang tao sa kalsada at baka matanggal ka at maulit ang kasaysayan, Kuting. Baka maulit ang nangyari sa tatay mo, baka mas malala pa. Ano sa tingin nyo mga kuya? Ano ang gagawin ng taong bayan sa oras na pinakulong si Pangulong Duterte, lalo na at hindi kayang kontrolin ni Palaka at ni Kuting ang ginawa nilang halimaw? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.